So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, huling battle na re-review natin sa quarters, no? Bakit huli? Kasi yung JL at Atticus ay wala, no? So sayang, no? Excited pa naman ako sa magiging tapatan nila. Pero ito, syempre, ito, alam nyo na to sa mga nakasubaybay sa Insane Battles. Ako kasi first time ko sa Insane Battles. Shoutout kay Vince. Shoutout kay Vince, no? Bago ako mag-umpisa sa review na to, nagtanong-tanong muna ako sa mga tropa. No? Hindi ko na babanggitin kung sino. Pero, ayun, kasi hinahanap ko after kasi na itong battle na re-reviewin natin na to, semis na tayo. No? Triple Pride, Stuki, Razik, JL. Doon na tayo So, inahanap ko yon sa channel ng Insane Battles at wala akong nakita. Kaya, sabi ko, will ask na lang sa mga tropa nating Battle MC dito sa scene na to. No? So, ayun. At, salamat sa mga infos. Hindi daw na-upload yung Bloodshed. Yung 1, di daw na-upload. So, after netong battle na to, Razik vs. Trudis, kahit gustuin ko man na Triple Pride at Stuki ang mapanood at ma-review, hindi natin siya mapapanood. Unfortunately, tanga na sayang. Kasi, ano sana yun Style clash, diba? Triple Pride, alam naman natin na sobrang, delivery niya, 'di ba? Yung bilis, speed rapper 'di ba? So tapos isang Stuki na well-rounded. So but style clash sana yun no? Tapos sa kabila naman Razik tsaka JL, ganun din, no? Well-round, technical. Tapos si JL naman may pagka at some point well-rounded na MC rin. So diba, andun na yung focus ko na bagong round na naman ng tournament. Nasa semis na tayo. Andun na yung mindset ko na magiging bakbakan yung battle. Tapos biglang pagkahanap ko medyo ang nakita ko agad yung finals agad. So ayun, nagtanong ako at yun nga, unfortunately hindi daw na-upload. Kaya after na itong battle na to, finals na tayo kaagad. So, mas mapapabilis yung natin, yung review natin sa Atmos 2. So, excited na rin naman ako sa Atmos 2 kasi mukhang mainit yung MJC versus Blazer So, tignan natin yan. Okay? So, ngayon, after neto, review na natin to. After neto, finals na agad. So, sayang, di natin napanood yung semis ng both brackets. No? So, yun. Razik versus Trudis. Game. Insane Battles game! Game! Teacher versus teacher. Well, sir, thank you. Bilang paggalang, hindi ko na idadama yung mga minulesta mo na grade 2. Kalaban ko, guess who? Teacher na huwaran, mahusay at magaling, manghipo sa room 382. Ito yung eksaktong sinabi mo kay Incognito. Bumabattle pa rin ako kahit bawal. Tangina, may prinsipyo. Bawal pala battle sa pagtuturo. Tangina, ba't ka nandirito? Ang mura naman ng dangal mo, nasilaw ka sa premyong 5,000. Pwes ako, sa distang kapwa guro, itatali ka sa lubid. Dama ang pantaga sa ulo mo ang bawat ukit. Ngayon, guro naman ang tatanggap ng palakol. Pagmasdan mo aking 2 hits, advisor sa classroom, may taga pa yung Trudis. Doon pa lang, patay ka na. Pero sige, ibanat mo pa rin ang iyong mga sinulat at pinaganda mong proyekto. Na puro naaw sa iba, umaasang guro ay magugoyo. Paano? Puro palamute sa pabala. Pero pag buklat, konteksto mo yung pambobo. Ngayon, anong pakiramdam? Mabasura ang iyong portfolio. Kaya, Sir Trudis? Sir? Truly? Newbie? Kahit si Triple Pride pa makaharap mo sa finals, di mo makukuha ang trophy. Kasi
Ito'y top tier sa bottom tier. Mga tira mo mahina. Teacher sa master teacher, magkaiba tayo ng tier ha. Kasi ako yung master teacher na pumapasok sa classroom mo para mag-observe kung nagtuturo ka ba talaga, Repa. Ikaw naman yung newbie na teacher na kapag walang nag-o-observe, nagbebenta ka lang ng yema. Tangina, mga tradisyonal na guro na kapag di ka bumili, walang plus 5. Tanginan to, Boplax. Sayang yung pagod na mga estudyante mong nag-effort kumpara sa mga pinasa mo lang dahil sa floor wax. Paano isang gurong nagtuturo ng walang alam sa katuruan laban sa gurong naging ahente ng call center para bulsa magkalaman. Oh. Kung sa tingin mo, ininsulto ko yung sahod mo sa pagtuturo, hindi to basta barang kasuputan. Ito'y pahaging sa gobyernong walang pake sa kaguruan! Yeah! Nice! Kaya pagmamalasakit mo sa kabataan, through this abot ko, Brad. Pagkatangarin ko rin maging guro mula pa nung murang edad, kaso nung naging guro na ako, sahod na kakahiya, mas magaling pala magturo sa akin, mapayat na realidad. Kaya pinili ko sumagot ng tawag ng mga banyaga, kaysa magturo doon at magpakahusay. Pangarap ko sinakripisyo para eramat ko aking mabuhay. Ikaw, guro ka lang sa silid-aralan. Ako guro ng totoong buhay. May true ka man sa pangalan, ako pa rin ang siyang mas tunay. Kaya, dobladong sahod ng mga guro, kailan pa nila dadanasin? Kung mas abala kayo sa pagbili ng bala at bomba kaysa ekonomiya pagyamanin. Ngayon, tangay na pata, ang daming ano nun sa kabila ng pagtatanggol ko sa prinsipyong nilalakaran natin, ikaw na bahala, sir, kung yung pagiging teacher ko, kaya mo pantirahin. Ayos lang. Tangina, wasak! Tangina, tinapos na kaagad ni Razik sa round 1. Grabe yung although sige, ito sabihin natin ganito. Although ganito naman talaga yung nangyari. Sa buong round 1 ni Razik, teacher angle lang yung ginamit niya. Pero grabe yung paggamit niya doon sa angulo na yon. Kinumpare niya no? Na teacher ka, teacher ako. Ako naman, yes, alam ko naman na teacher si Razik no? sa mga ginagamit sa kanyang angles sa mga battles. As si Trudis naman, last battle ko lang na nalaman na last na review ko kasi ba yung Uncle Mac ko ata na napanood. So doon ko pa lang ata nalaman na siya, na teacher siya. So yun, tawag dito. By the way, ayos yung paggamit ni Razik ng angulo na teacher. Although sugal yun kasi teacher din siya no? Possible na kung ano man yung masabi ni Razik kay Trudis, pwedeng bumalik sa kanya, which is possible na gawing angulo rin sa kanya kasi nga teacher din si Razik. Pero sobrang naging creative para sa akin lang naman. Kung sa inyo is hindi, okay lang, walang problema. Pero para sa akin, sobrang naging creative ni Razik sa round 1. Alam niyo kung bakit? Kasi ang sabi ko nga sa inyo is risk yun Nasugal yun na possible na gawing angulo yun kay Razik. I mean, pwedeng gawin din kay Razik yun, gawing angulo rin kay Razik kasi nga teacher din siya. Pero anong nangyari? Hindi no? Hindi naging ganon. Parang kabaliktaran. Kumbaga, hindi nag-bounce back kay Razik yung mga sinasabi niya against Trudis. Kasi, dalawa no? Dalawa yun. Tintira niya yung direct angle kay Trudis, tapos may mga patama pa sa gobyerno, sa mga sahod, lahat ng teacher. May ganon may, at the same time, pinagtatanggol din ni Razik yung ibang guro di ba? Na sabihin natin hindi makapagreklamo or walang boses, tinatanggap na lang kung ano yung meron, parang ganon. So parang si Razik yung naging boses ng teacher, no? Tapos at the same time binabattle niya si Trudis. So nakita niyo yung pagiging creative ni Razik doon. Ang galing, 'di ba? Ang galing. Tapos sa early part ng round 1, naka-multi pa siya doon, grade 2, room 3, 302 ba yun? Diba? Something, So, naka-multi siya. Pero, slow, naging mabagal yung pag-angat ng energy ni Razik. Pero, nung nakuha niya yung pinaka battle mode niya, ayun, nagtuloy-tuloy na. So, ayun, ang lakas ni Razik dito. Actually, tinapos niya kagad punto. Actually, hindi sa punchlines tinapos ni Razik yung round 1
'di ba? Punto, no? Umikot sa isang angulo, teacher angle, pero sobrang naging creative at ang dami niyang puntong nasabi doon. Direkta kay Trudis at sa buong kaguruan, no? Galing nun, Razik. Props. So, pakinggan natin kung paano papakitaan ni Trudis yung paano papakitaan ni Trudis ang isang Razik. So, game. Kanina pa ako nagpupuyat. Utang ina, lakas mong magkupal. Siya daw yung master teacher na sumisilip sa klase ko. Gago, ako na ngayon ang principal. Oh. Di ka ba nahihiya? Yan na ba yung pinagpaguran mo? Tangina, yung pinakamalakas na banat na binitawan mo, binato mo sa gobyerno. Eh kung ayaw mo pala sa gobyerno natin, umalis ka sa bansang to. Yo, game! Game! Ang sabi nila, malakas na daw kalaban ko ngayon. Malaki daw yung tsansang magkampyon. Dating metal na naging hip-hop, eh ano naman ngayon? Panay sigaw at pandadamay, ano nga bang iba doon? Ikahon, ibaon mo yung estilong patapon at ibulong sa iyong sariling di mo na to panahon na magkampyon. Ganun ba yun? Rasik, ganun lang yun. Dahil basta rasik, hindi, ibayin natin yung anggulo. Gawing alay itong rabay na wala namang disipulo, mga paay magpapantay, hindi! Sapat na yang maging lumpo at ipalibing ng buhay sa lahat ng mga dinamay mo. Pagkat damayan ng banatan na siyang nakasanayan mo, how ironic na proud ka pa sa kurso na tinapos, bro. Ngayon babaliktad ang senaryo, babalik lahat sa'yo, anak ko yang isisigaw sa bangkay mo ng ama mo. Pagkat mali ka ng turo sa pagharap sa salamin, nagmadali sa pagtungo sa harapan ng tangkaing, di inasahang barikada lamang ang babanggain, nagkamali ka ng liko. Ngayon, diretso sa bangin dahil di ka na teacher, Rasik. Huwag mo na yung ipagsigawan. Tinalikuran mo yung titulo, dala ng iyong pangangailangan. Pinagpalit mo sa trabahong lagi kang tinatawagan tulad ng pagiging bokalistang pinagpalit mo sa hip-hopan. Kaya hindi ako... Okay. Okay, putulin ko lang ng saglit dito kasi meron akong may pumasok sa isip ko na kailangan ko sabihin agad dito. So, ayun. Sa pagkakataon na to, better na nauna si Razik. Sobrang better, no? Na nauna si Razik. Kasi kung nauna si Trudis dito, possible mawalan ng impact yung sinasabi ni Razik. Kasi may angulo si Razik kanina na call center, gobyerno, sahod, guro, may ganong angulo si Razik na narinig natin. At alimbawa, baliktarin niyo yun. Si Trudis yung nauna at i-spit pa lang ni Razik yun. So, andun na eh, no? Parang nasabi na ni Trudis yun eh. So, mag-less impact yung mga sinabi ni Razik, 'di ba? Eh anong nangyari? Nauna si Razik. Kaya nga sabi ko sa inyo, best way sabi nating best choice na siya ang nauna, no? Yun, sinabi niya yun, mga may gobyerno, sahod, call center. Tapos ngayon, ano yung sinasabi ni Trudis ngayon? About din doon. So, para sa akin, nawalan ng impact yung mga linya ni Trudis. Kasi, in the first place, sinabi na ni Razik eh. So, battle of, placing, no? So, props kay Razik doon. Ganda nun. So, props din kay Trudis. Nagkatalo lang sa kung sino yung nauna. Yun lang. Tulad ng pagiging bokalistang pinagpalit mo sa hip-hopan. Kaya hindi ako bilib sa'yo. Ba't ako magbibigay ng paghanga? Kung itong metal lang ang inyong harang, purong hip-hop to paalala. Bakit ako matatakot dyan? Siya yung dapat nyo nang itago. Tandang di nakakasugat ang metal na kinulayan ng bago. Tigil-tigilan mo ako, Cesar, baliw-baliwan ka lang dito. Dali-dali mo lang batukan, liit-liit mo lamang iho. Tahi-tahi mong mga linyang sunod-sunod na mabibisto, pinagpares magkakatulad. Literal na unggoy ang nilaro ko. Oh, magkakaparehas, literal na unggoy ang nilaro ko. So, ganda nun. Magkakatulad. Ganda ron. Pero sa mga, baka kasi karamihan is, yung mga bagong kabataan ngayon, alam ko hindi naman masyadong nilalaro yun eh. Pero sa baraha yun, guys. Parang ayun, kahit ilan naman kayo eh, pwede kayo maglaro nun. So, basta lang yun, pare-parehas lang. Halimbawa, 7, kukuha ka ng
isang baraha sa kalaro mo. Tas kung alam mo kung ano yung nabunot mo, kung alam mo 7, tas may 7 ka rin, ibababa mo yung dalawa na yun. So, ganun lang din. Paikot lang. Tapos, bago magumpisa yung laro na yon, may itatago na isang baraha. So, yun, tatago nyo yung isang baraha na yun. Tapos, syempre, yun yung, kung ano man yung nasa baraha na nakatago, yun yung matitira, at yun yung unggoy. Yun yung tinatawag na unggoy kasi siya yung naging walang kaparehas. So, yun. Sana naintindihan nyo. Pero, sa mga pamilyar dun sa laro na unggoy-unggoyan sa baraha, ano rin yun? Classic na laro din yun sa baraha. Ako si Sir, baliw-baliwan ka lang dito. Dali-dali mo lang batukan, liit-liit mo lamang iho. Tahi-tahi mong mga linyang sunod-sunod na mabibisto, pinagpares magkakatulad. Literal na unggoy ang nilaro ko. At sa theory ni Charles Darwin, siya yung totoong prototype. Unggoy na may ugaling tao dahil sa pagsindi sa pipe. Planet of the Apes yung angel, saktong you are just alike. Kurkubadong pandak na nakwawala pag nahahype. Pinagtikim lang ng konting palakpakan, lumaki naman agad ang ulo. Caesar, hindi ka agalingan, inuuto ka lamang dito. Nagmukhang sulang yung resentment sa labang ikinasawi mo. Sinong di magpapalakpakan sa unggoy na nagsesermon sa aso? Hoy, weirdo ka! Ano kakala mo dito, monkey business? Wala kong panahon sa small talk. After this battle, sure hit. Iiwan siyang in line with my chalk. I'm the greatest showman. I on the stage where I walk. Tagalog-English got their attention every time that I talk. Hindi ikaw yung kinalaban Technical. kundi ang mga katangahan mo. Hanggang chismis ka lang, ito na ba yung target market nyo? Kung panay personalan lang pala ang pinunta mo sa labang to, umuwi ka na lang, Caesar, sinasayang mo lang yung oras ko. Ang battle rap ay wasakan ng diwa gamit ang panulat. Sa mga utak talangka, mababang uri ang panukat. Masasayang lang ang laway at pintas sa bawat sulat. Walang kwenta ang akdang mga ni hindi nyo madalumat. At ito ang ulat bilang tugon sa imbitasyon ng may akda. Ang magtapat ang ngalan natin ay pihadong di sadya. Parehas tayong nanermon, magkaiba lamang ng akda. Ikaw pinalaga ng estudyante, sa akin di na nagtangka. Giba! Tangina. Technical, no? Tangina, lupit. Hindi ko ine-expect na maging ganito yung tapatan ng dalawang to. Pero sa ganitong klaseng battle na nakita natin, na napanood natin, style clash eh, 'di ba? Si Trudis technical, no? Sobrang technical, no? Ang lalim ng mga salita na ginagamit niya pero sobrang effective. Razik naman, nakita nyo, punto. Tapos parehas naman silang malinis yung performance, parehas para sa akin ano yun, goods yun, no? A+ yung performance nila, malinis. Deserve nila tong quarterfinals both. Pero sa ganitong klaseng battle, I think punto at effectivity yung magiging basis natin. Don't get me wrong, guys, effective yung kay Trudis, no? Effective yun, technical, lyrical, tapos yun, technical, lyrical, tapos ano pa rin, tumatama pa rin kay Razik, no? Pero ang judgment ko sa battle na to, effectivity at yung maraming haymakers, mas maraming tumatamang linya sa kalaban, 'di ba? Kasi kay Razik sobrang, sabi ko nga sa inyo, umikot sa isang angulo si Razik, pero naging creative siya sa part na 'yon, 'di ba? Sabi nga ni Trudy sa yung rebuttals niya, 'di ba? Yung pinakamalakas daw na linya na tumamat daw sa gobyerno, 'di ba? So sabi ko kanina, no, yun nga yung mga tinalakay ni Razik, no, government, sahod, teacher, 'di ba? So at some point for me, sa pool pa rin si Trudis doon sa akin kasi may nga sila, kinumpare nga ni Razik yung yung isa't isa, 'di ba? Na teacher si Trudis, 'di ba? Tapos yung mga angles, yung teacher angle talaga na sobrang alam ko, na-explain ko na 'to, no? At the same time binabattle niya si Trudis, tumatama, direkta, tapos yun, at the same time binabattle niya rin or pinaparinggan niya rin yung gobyerno. So
para saan sobrang creative sa part na yun eh. Tapos sobrang effective pa ng mga punto na sinasabi niya. Kay Trudis naman, lumitaw yung pagiging technical, 'di ba? Alam ko kaya rin naman ni Razik maging technical, pero sa pagkakataon na to, lamang si Razik dito sa effectivity. Mas effective yung ginawa ni Razik against Trudis versus sa ginawa ni Trudis against Razik. So, kung titignan nyo vice versa, 'di ba? Tsaka sabi ko nga sa inyo, nabawasan yung impact ng mga linya ni Trudis kasi nagamit na narinig na natin kay Razik yung mga linya na yun, 'di ba? Against him. So, yun, sobrang dikit. Sabi ko nga sa coin toss nagkatalo. Kung halimbawa nauna si Trudis, yung kay Razik naman yung mawala ng impact. Nagkataon na si Razik yung una nating narinig bumanat at may ganong saktong-saktong angulo or linya si Trudis doon sa round 1. Kaya siya yung nawalan ng impact. Pero don't get me wrong guys, ulitin ko lang, don't get me wrong. Malakas yung kay Trudis, natapat lang sa mas creative, mas effective, mas malakas na Razik sa round 1, sa angulo, sa punto. So yun, Razik ako doon, siguro 9-8, dikit lang to guys, 9-8. Razik. Kayang-kayang makuha ni Trudis yung per round, no. Pero sa round 1 kay Razik yun. So, tignan natin sa round 2 and 3 kung makakabawi siya. Wag lang bababa yung energy ni Trudis kasi kung halimbawa bumaba yung energy ni Trudis dito, possible na kainin siya ni Razik dito. At ganoon din kay Razik, no. Wag lang bababa, wag lang magkakaroon ng dumi sa performance, magtutuloy-tuloy din to. So, dikitan tong battle na to. Para sa akin, dikitan to. So, yun, round 2 pakinggan natin. Pangalawang banat para kay Razik. Laban yun, pakinggan natin. Pinagpalit ko raw yung pagtuturo para sa pagsagot sa mga tawag ng banyaga. Tangina, yung linya mo malagim. Ngayon, sinong mas delikado kung kalaban mo yung kumapit sa patalim? Kaya kayo, gusto nyo sa mga nandadamay, no? Ako, ayoko yun. Alam kong gusto nyong marinig na tirahin ko yung asawa niya, ayoko. Pokpok yun! Tangin na. Sige. Yan, diyan kayo tuwan-tuwa kapag meron akong dinadamay. Pagka mag-alala, hindi ko dadawit yung magulang mo at yung pangit mo na nanay. Gago. At di ko rin nadadamay yung mga estudyante mo. Naminamanyak mo tuwing PE. Mga estudyante mong kapag offline ka, pinapakyo ka sa GC! Hindi ko rin ninadama yung principal nyo. Baka matanggal ka sa trabaho eh. Wala yan sa aking isip. Oo, wala yan sa aking isip. Hindi niya malalaman na sinabi mo sa aking ang laki ng kinurakot niya sa field trip. Gago. Hindi ko rin nadama yung mga co-teachers mong lalaki na ang benta sa test paper, 20. Tingin lang yan. Mananatiling lihim na yung kinikita nila doon, pinambibili nila ng pek-pek. O diba, ganyan kabait si O diba, walang nadamay? Ganyan kabait si Razik. Kayo yung putang inang dahilan, ba't di ako matatanggap sa langit? Champion now. Inferno later. Pero, sige. Hindi na ako nandamay, pero binalagbag pa kita. Hindi ako nag-name drop, pero nailaglag ko sila. Okay, game. Seryoso na, wala nang bastusan, game. Game! Kamay mo pang jakol! Gago. Kamay ko pang punching! Kamay ko pang ambol! Kamay mo gagawin ko drumstick! Sampal sa iyong mukha kung asa ka lang sa swerte, tanga ka! Tamang asa lang sa swerte, kaya ayan, pinalad ka na nga! Kaya baliw ba yung Razik? Naaning ka sa tula ko? Paano yung Razik ay siko? Elbow sa mukha mo! Kamay, palad, siko, pulupot sa baylak! In-stretch ko at in-extend ko pa kaya balikat wasak! Bali ba ang mga joints? Kasi yung art ko may martial. Puro braso't kamay tinira, ganon mag-arm bar! Kaya mag-isip ka ng rason para ako ay madaig! Isip ka ng rason para ako ay... madaig. Ulol, magchochok lang ako kung patungkol sa yung leg! Ang ina mo, hindi! Okay. Kaya kung usapang tugmaan, wag ako mamang through this well. What's up, pussy? Ito slant rhyme, you'll see. Sibilis ng sunlight, full speed. Yung mga punchline, stupid. Mga whack rhyme, bullshit. Habang sa akin ay one line, sure hit. Tsaka godlike multis. Teknikalan, tinawagan. Huli, technical, tinawagan. Kasi ito ay hotlines through this. Ikaw ay nagchuchok sa kaka-line bite.
pussy. Well, nice try. Nubi, sige, choke at pagka-hang time. Lubid sa leeg, tinapos at sumatitol nito may flatline. Chugi! Kaya anong pakiramdam na maangas ka na rapper? Tapos pangalan mo, Ashley. Parang lalaking may six-pack na abs. Tapos naka-panty. Ina nga, sira ulo nagpangalan sa'yo. Kung sino man nakaisip. Tangay na kasi pangalan yan, Ashley. Ano yan, tatak ng lipstick. Mamamain, wawasakin, wala akong sisinuhin, bro. Makastuki, atikos, maging si Ashley, lipulin ko. Kaya si Ashley, lihab sa akin. Sa init ko dala, tignan natin kung makaya mo. Panigurado, pag dura ako ng apoy, itong si Ash, maaapo. Woo! Okay. Pero may ganong angulo na si Uncle Mac kay, kay Trudis about dun sa Ash. 'Di ba? So, medyo okay yung Ender pero sa akin, medyo less impact na yun kasi may laro na rin si Trudis about sa Ash Ashley, Pokemon, something ganyan. Pero yung performance ni Razik pataas na naman. Actually, akala ko bababa yung energy ni Razik kasi mabagal yung facing So, ang bagal. Sa round 1, sabi ko slow start sa round 1 si Razik pero nung pumalo yung mga punto niya, ay nagtuloy-tuloy. Hindi na bumaba yung energy ni Trudis. Pero pagdating sa round 2, ang bagal, para sa akin sobrang bagal yung facing niya kasi yung hindi ko idadami si ganito, hindi ko idadami si ganyan. Pero, 'di ba? Nabanggit naman niya, nadamay naman niya. So, okay naman, para sa akin okay naman 'yun. Hindi naman pangit na estilo 'yun, na strategy 'yun. Pero hindi lang naging ganoon ka-effective para sa akin sa kung paano ko na napakinggan. Hindi lang naging ganoon ka-epektibo. Kaya para sa akin dahil doon bumagal yung put facing ni Razik. Pero after noon, yung nag-multi na si Razik, yung nag-fake choke siya. Yun tuloy-tuloy na yun, men. Naging parang half, no? Parang half ng round ni Razik saka umangat ulit yung energy niya. Unlike sa round 1, parang ilang lines lang. Ayun na, nakuha na kagad ni Razik yung momentum niya. Pero pagdating sa round 2, parang half. So, sobrang naging mabagal yung facing ng round 2 ni Razik. Pero at the same time, pataas pa rin naman. Okay? So, nasa dulo yung habol no? Hindi naman nag-start ng mataas or ng malakas, hindi naman pababa Ang nangyari sa performance ni Razik, nag-start siya ng mabagal, pabilis ng pabilis, palakas ng palakas. So, ano pa rin yun? Good shot pa rin yun para sa akin. Tsaka effective naman yung mga multis niya, yung mga reference na ginamit niya. So, yun. Pero, yun, tignan natin si Trudis kung paano niya tatapatan yun. So, itong round 2 ni Razik, possible matapatan, kayang tapatan ni Trudis to. Syempre, base pa rin sa magiging performance niya. So, game. Banat! Para kay Trudis! Pakinggan natin! Punta rin ng bawi. Tournament naman talaga to. Dapat nagre-recycle to ng angel. Panay choke ang putang inagago, di ka na magiging angel. Walang connect, no? Ganun din yung take choke niya Alam mo ba, natutuwa ako sa iyo, gago, nanghihinayang ako. Sayang yung isang linggo pinagsulat ko para sa iyo. Nung huli niyang laban. Tumakinig kayo, huli niyang laban. Naglabas siya ng stopwatch just to clarify violation. May conflict of interest. Stopwatch, huli niyang laban. So, 1 up 4. 1 up 4, elimination. Review natin yon. So, ito yung nabanggit sa akin ni MJC. Shoutout kay MJC. Ito yung nabanggit ni MJC sa akin na pinagsabay nga ni Razik yung 1 up 4 tsaka tong insane battles. So, yun. Naglabas siya ng stopwatch just to clarify violation. May conflict of interest pagkat dulot nun ni distraction. Nagmukha kang baklang adar na doon. Alam mo ba yun, Chong? Nilansi mo yung nagpakitang gilas na prinsipe. Iniputan mo nung mawala sa atensyon. Kaya anong classic basta Razik? Ginugoyo mo lang pasahero mo, sagana ka lang sa sigaw, sagana ka lang sa bomba.
Putang ina. Sagana ka lang sa sigaw, sagana ka lang sa bombay, kay palyado tumakbo. Basic ka lang bro, hindi ka pwede sa barakuhan itong 2-stroke na nag-overflow, paniguradong di masasakyan. At magnanakaw yan, hindi nyo lamang nasisilip. Nakaramihan ng angels niya, lalo yung linya niyang magnipiko ay halaw lamang din dun kay Lip. Kaya kumbinsido na akong may sakit, sa ginawa mo ay umakto. Itong malikotang kamay, pinatutunayang di lang siya psycho, siya din ay klepto. At producer yan. Kaya sa bawat laban may tugtugan. Pag sinaksak kanya ng ice pick, bitukan niya yung magtutunugan. Umiikot na ulo sa lapag, ginigitarang heartstring, hindi pa pamilyar yung anggulo. Pwede ka nang tawaging bayaw sa dami ng ideas na sa kanila'y ninakaw mo. At umaani may reference pa to, parang si Poison. Kaso gago, ang wak mo sobra. Yung kamao niya daw, malahipo. Hipo! Ipo yung tanga! Yung talim niya daw, malakenchin yan. Baka kenchin himura. Sa susunod yung mga hero sa ML, gagawin niyang meta sa Dota. Bugok ang puta, malamang kinulang sa limlim. Ngayon ka palang bibinyagan, kaya tong pukpukan madiin. Sa taas ka lagi tumingin, nguyain mo yan ng nguyain bago iduray, tinagtad ko na para wala ka nang lalanggasin. Hindi ka na dapat binubuhay, kaso kailangang pawalan. Ngayon hindi na galing sa librong ituturo sa sarili na mismong karanasan. Mga mali mo'y babayaran sa sariling paraan, pagkapang mong babagtasin ang bago mong pinili na daan. Buwang! Ano bang akala mo pag nagbabaliw-baliwang ka dito? Kakaiba? Nung dinamay mo yung anak ni Sei, okay ba? Buong pamilya niya dinamay mo, tas sa huli makikipagkamay ka, tama ang tanggalan ng ari nang di na siya madagdagan pa. Kaya alam ko na kung bakit umalis ng departamento ng ibang bakod di kalaunan. Dahil sa maling pagpapalaki sa'yo na di mo matago sa lipunan. Hindi mo alter ego lang si Rasik, ganyan ka din sa iyong magulang. Dahil kung anong gawin ng anak, sa bahay yun natututunan. Personal na ba masyado? Gago marapat tanggapin. Nagpakasik, kaya dapat bigyan ng dose of your own medicine. Kaso may gamot bang tatalabungkin? Kita nyo namang hirap siyang lunukin. Ang lakas mamutya, pero pag tinusta sa kalaban na hindi na makatingin, maayos din. Snake and ladder laro mo, minamani ko lang ang chess. Mula play-in hanggang semis, patutunayang ako'y best. Hanggang sa naabot yung yabang mo, trial court ang aking desk, you poke the bear. Ngayon mo sabihin na you're fine in the west. At mga best, alam na kung saan ilalagay itong seat. Itong nag-cancel sa Chanel, sa Angkas Up, nagmaladik. Pinahirapan mo yung rider na sa booking ay sabik. Maladik Gordon sa botohan, malamang na di ka na mag-click. Tapos sawa na may lason, patay ka sa aking saliva. Ngayon alam niyo dalaw kung paano itugma yung laway sa liva. Laway sa liva. Nasaan yung lason doon? Ang bobo mo, Cesar, yung sawa hindi nakakalason yon. Masyado kang bida-bida. Kahit wala na sa lugar, kung ikaw author ng aklat, malamang ang title mo bulgar. Kabaskusan, katangahan, kawalang modo paandar, yapak ni Sir Deyong sinusundan ni Rasik, kaya si Arik, hindi na siya mararadar. Okay, si Arik hindi na siya mararadar. So, props! Dahil napanood ko lumalaban na si Razik sa sa flip top ngayon at props doon. Kalaban niya si Hemphill sa 1 minutes. Nakalimutan ko na kung sino nakalaban niya. Kalimutan ko na. Pero props kay hindi, si ata. Scalix ata nakalaban ni Razik sa sa 1 minutes, no. So ayun, round 2 mahirap mag-decide. Kasi kung ano yung naging atake ni Trudy sa round 1, ayun din yung naging round 2 niya. No, hindi umangat, hindi nag-elevate, hindi nag-evolve. Kung ano man, no, kung ano man yung naging explanation natin sa round 1 at ayun din. Yung naging performance ni Trudis, no. Technical, lyrical, at some point tumatama yung ibang linya, 'di ba? So ganun din. Kay Razik naman, sabi ko nga sa inyo, slow start. Kasi hindi ko masyadong nagustuhan yung timpla nung hindi ko idadami si ganto, hindi ko idadami si ganyan. Yun, para sa akin hindi lang siya naging ganun ka-epektibo, pero okay na estilo yun. Second half umatake, second half naging effective yung atake ni Razik, eh. So I think round 2 bibigyan ko ng tabla to, na maintain ni Trudis yung performance niya from round 1 to 2, si Razik naman bumaba, no.
although paangat yung performance ni Razik sa round 2 kasi slow start nga siya, umabot pa ng kalahati bago niya nakuha yung pinaka turning point or yung momentum. Pero yung round 2 kasi, yung round 1 kasi parang ilang lines lang nakuha niya kaagad yung yung sabi ko nga 'di ba, round 1 pa lang tinapos na ni Razik yung battle na to. So ganun din yung ine-expect kong, ganun kalakas yung ine-expect kong performance ni Razik sa round 2. Pero unfortunately medyo nag-iba, no? So humaba yung pagkuha niya ng momentum unlike sa round 1 na sobrang bilis lang. So yun lang naman. So round 2 tabla para sa akin. Round 1 Razik yun, malinaw. Ang dami niyang naging sobrang siya doon, creative. Then rounds 2 and 3 rounds 1 and 2 ni Trudis is consistent, no? Sana sa round 3 mas mag-elevate, mas lumakas pa. Kay Razik naman dito sa parating na round 3, sana maulit niya yung round 1 performance niya, no? So, ulitin ko lang, don't get me wrong, malakas yung round 2 ni Razik, pero sobrang bagal nung naging facing nun para sa akin. So, yun. Round 3, pakinggan natin. Round 2, tabla. Snake ladder daw yung laro ko. Tangina, didikdikin mo to. Laro niya ay chess. Oo, didibdibin mo to. Chess, didibdibin, okay. Tangina sa akin, wag ka. Kaya tangina, oo. Sa akin pa naghamon ito. Asan daw yung lason? Gago, lason na yung kaharap mo. At saka, ito yung pinaka di ko makakalimutan na sinabi niya kay King Jeff. Dinadamay pa nito yung asawa ko. Oo, dinadamay pa nito yung asawa ko. Hiniwalayan ko na nga gusto mo. Bigay ko na sa'yo. Wala kang pagpapahalaga. Pati asawa pinamimigay ni tanga. Tapos gusto mo pa mag-champion? Asawa nga sinusuko mo. Kampyonato pa kaya? Okay. Tangina, lakas nun. pinamimigay niya yung asawa sa kabatil. Tanginang gagong to. Bakit mo pinamigay? Dapat pinarapol mo. Pwede kumita ka ba? Kapalit, asawa yung pabuya. Alam mo yung masakit? Pag sa rapol, si DJ Kenneth yung nakakuha. Gago. Kalaban ko nung Elims, naka-A-game patanga. Habang ako ay nagtipid pero naka-5-0 pa. Ikaw nag-choke kalaban mo, kaya nandito ka. Pero no, kung na-split lang ni Uncle Max yung round niya sa'yo, talo pa rin siya. Kasi, kayo ni Uncle Max sa battle rap ay whack shit. Kayo ni Uncle Mac kahasel at kabad trip. Kayo ni Uncle Mac ay uppercut sa akin. Kaya kahit nakaligtas ka man sa Uncle Mac, kakatay ka ni Razik. Kaya, balita ko, matatanggal na daw sa trabaho itong kalabang ko na stupid. Paano kaka-practice niya sa akin, naging hobby niya na ambaan yung mga grade 1 students. Di kong magpapaalam lang, teacher, may I go out? Namiwiwi na po ako. Bigla mong sasagutin na, bilisan mo putang ina mo. Paano? Siya daw ay halang. Ang ina mo, wala ka ditong magagago. Halang daw siya, tapos teacher yung trabaho. Hindi ka halang, tang ina mo, mag-isip ka. Kung itatapat ka sa akin, hindi ka pa halang, tagilid ka! Oo, slant rhyme, kasi shit! Pero di ko gustong laruin bro, kasi kahit di na mag-slant rhyme, Matic Classic, malupit to. Di ko na kailangan mag-slant rhyme. Diretso humagupit to. Ba't ako mag-i-slant rhyme? Gago, straight ko, saluhin mo! Galing. Oo, kasi magsama man kayo ni Stuki kahit na magtulong pa. Pagsamahin man takbo ng rounds nyo, alam ko na, magulo nga. Habang 3 rounds ko, rumaragasa. Mala sports car, automatic, sir. Habang yung kay Trudis, 3 rounds niya, tricycle. Kasi iba, di ko masakyan trip mo. Iba trip ko, this ain't fair. Sobra-sobra tinanggap mo sa akin, kailangan mo mag-change. Kaya, magkaiba ang ating biyahe. Agwat natin malaki. Ako para sa big stage, itong mama. Para sa tabi! Baba! Kaya dito na makakat, yan putang inang karir mo. Kasi, gadamit ito'y demigat na bro, hindi na to battle through this. Seminar na to, ngayong quarters nagtabas, kaya seminar ako. Kaya mga ulo sa tour na Matic sa akin, nay, lamon na yan. Alalayan nyo yung ate ko, so JL, nangangatog na yan. Bale, hindi natin mapapanood yung laban ni ate ko sa JL kasi wala si ate ko tong event na to. Tapos yung laban naman ni Razik kay JL, hindi rin natin mapapanood through Triple Pride tsaka
Tsaka Stuki di rin natin mapapanood, gaya nga sinabi ko sa inyo nung umpisa ng video na to. Hindi daw na-upload yung event na yon, yung Bloodshed. So sayang, no? Excited pa naman ako sa tapatan na yung Triple Pride Stuki tas Razik JL. Sabi ni Dave, shoutout kay Dave. Ano daw mainit daw yung battle na yun. So sayang, hindi natin masasaksihan, no? Hindi natin mapapanood. Pero yun, going back, ito na. Ang hirap nung round 3 ni Razik, to be honest guys, kasi kung paano tinapos ni Razik yung round 3, ganun, ay round 2, ganun niya inumpisahan, paangat, pataas, tapos bumaba. Para sa akin lang naman, no. Malalakas yung mga binitawan na linya ni Razik, yung pinagsabay niya Uncle Mac. May joke siya doon na kung na-spit daw ni Uncle Mac yung mga verses niya, talo pa rin siya. Tapos yung pinagsabay niya, Uncle Mac through this, Uncle Mac through this. Diba? Okay yun, kapag creative nun para sa akin, binabattle niya yung dalawa at the same time, diba? So parang ganun. So, doon malakas malakas yun. Kaso, humina yung energy humina yung mga effective lines ni Razik sa second half ng round niya. Tapos, yung ender niya is hindi rin ganun kalakas, no? Hindi rin siya ganun kalakas. So, I think, sayang. Kasi, nag-expect ako ng maulit ni Razik yung performance niya sa round 1. Kaso, ayun kala ko sa round 3, pataas na no? Kasi, sabi ko kung paano niya inumpisahan yung effective yung yung mga reference na ginamit niya dito sa round 3. Kaso hindi lang niya na bigyan ng malakas na second half, no, yung malakas na punchline yung second half niya. So nakapanginayang lang, pero malakas pa rin naman 'yan. So tingnan natin si Trudis kung yung ipapakita niyang katapat ng round 10 ni Razik. So tingnan natin. Round 2 tabla tayo, guys, ha. Judges! Pag ito nakakuha ng boto, di kayo nakinig ng maayos. Mula round 1, yung mga angle niya paulit-ulit na umigot sa estudyante, pagiging guro ko, pandadamay ng iba, putang ina, di na natapos. Pag nakakuha ka ng boto, good luck. Makakapagpahinga na ako. Pero ito ang masakit na sampal sa mukha mo. Sinayang mo yung expectation ko sa'yo. Kinall out mo pa ako nung huli mong laban. Tinawag na pusit baguhan. Paalala lang, true this na ako nung mga panahong gumigitara ka pa lang. Pinasali ka nga ba dito para ibalik yung values na nawala? O pinasali ka lang dito para sa lupaing ito'y madagdag sa pataba? Dapa! Sa pagragasa ako ay kusang gumalaw, anumang tubo ay tiyak na kusang mapapasayaw, di na kailangang pagkinitan. Malulusaw yan ng natural, parang nagbuhos na ng mercury. Itong dumi na nakakapit sa ginto'y matatanggal at total. Ika'y nawili sa pagsipi sa estilo ng iba kahit ayaw umamin. Sanay ka ding di manatili paghirap ng huminga, ngayon mo to salain. Palipat-lipat ka ng bako pag nagigipit ka na, bako day wawa sa akin. Hanggang sa wala ka ng taguan at makita ka nila, tsaka kita kakatayin. Hahatakin, babatain. Wawa sa akin, lahat ng kisa'yo galing. Babasagin, pagagapangin. Gugulpihin namin ang Diyos tawagin. Kung manalangin, baliwala rin. Walang lakas sa dananasin. Kung papala rin, umawalasin. Nakadepende kung siya ay patatawarin. Kaso inflation na ngayon, kaya mas masaklap pa doon ang yung mga dadanasin. Patay! Nangungulekta. Inang lakas nun, ang haba nung scheme na yon. At para sa... Bigyan ko ng credits yun. Bigyan ko ng credits si Trudis doon, pucha. Lakas nun. Isa pang ganon, men. Isa pang ganon. Kung papala rin, umawalasin. Nakadepende kung siya ay patatawarin. Kaso inflation. Ganda nung internals, no? Sobrang sarap sa tenga, no? Sarap pakinggan nung ganong rhyming. Galing ni Trudis doon sa part na yon. Kayang-kaya niya palang gumawa ng gano'n, no? Saan na? Sa 1 and 2, ginawa na niya yun. Ngayon, kaya mas masaklap pa doon ang yung mga dadanasin. Nangungulekta ka ng kampyonato, pero sa mababang timpalak, habang sinusulit ko ang momento sa aking bawat paglapag, malinis na yung nilakaran mong dinaanan naming nakayapak. Isa ako sa naghanda ng pinagpepiestahan nyo sa lapag. Hindi kita sinusumbatan, hindi ako nagyayabang. Katulad mo rin ako na sa progreso ay natatakam. Pero kung sinusubok mo lamang na sukatin aking alam, para mo na rin sinabing sa totoong buhay, sawa ka nang magkaroon ng pakiramdam. Anong pakiramdam?
Ngayong kalaban mo, 1 linggo lang nagsulat tapos mansisilat ka pa. Na hindi ka pinagtuunan ng pansin dahil matagal ka ng basa. Na kahit anong gawin mong pagsigaw ay wala ka nang magagawa sa pagsusulit na inihanda. Yan yung pakiramdam na tinalikuran mo sa apol nung umayaw ka sa pagtuturo ng tamang pagbabasa. Kaya iyabang mo na lahat ng kalakasan mo sa labang to. Ito'y katibayang libangan ko na lamang ang talastasang ganito. Wala na akong dapat patunayan sa walang kwentang tulad mo. Gusto mong hangaan kita? Gusto mong hangaan kita? Tara baguhin natin ang mundo ng mga batang susunod sa'yo. Bumalik ka sa pagtuturo. Woo! Tangina, ang galing! Tanginang ba, pinakamalakas na round ni Trudis yun, men. Whew. Putang ina, deserve ni Trudis yung 10 puntos dun. Fuck! Tangina, hirap. Ang hirap na ito. Recall muna tayo. Round 1, 9-8 in favor of Razik. Pinili ko si Razik doon kasi para sa akin, yung isang angulo about teacher na bigyan niya yon ng mas creative. I mean, yung isang angulo, parang naging creative si Razik doon para sa akin kasi direkta yung mga tawag dito. Direkta yung tangina, na-choke na ako. Direkta yung mga atake niya kay Trudis at the same time may punto siya na gustong ihatid sa atin, no? So, napanood nyo na yun, nabanggit ko na yun ng ilang beses. Then kay Trudis naman, lumitaw yung pagiging technical, lyrical niya doon. At humida din yung impact ng ibang linya niya kasi may narinig na tayong ganong linya kay Razik. Kaya para sa akin, 9-8 yun in favor of Razik. So, 9-8 in favor of Razik. Bakit hindi ko ginawang 10 puntos si Razik doon? Ano lang, sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Slow start si Razik, no? Parang ilang lines bago pumasok yung malakas na linya niya at nagtuloy-tuloy na. So, pagdating sa round 2, yung timpla ng round 2 ni Razik sa umpisa ng round niya, yung hindi ko idadami si ganito, hindi ko idadami yung ganito mo. Although strategy yun, no? Pero hindi para sa akin hindi ko nagustuhan yung ganong atake o yung ganong sulat ni Razik. And kay Trudis naman na maintain niya kung gaano kung ano yung round 1 performance niya, yun din yung pinakita niya sa round 2 kaya maintain. So round 2 tabla. Round 3 ni Razik, kung paano niya tinapos yung round 2 niya, ganun niya inumpisahan yung round 3. Paangat hanggang sa nasa kalagitnaan na tayo ng round ni Razik. Bumaba naman, no? Parang nung nakuha ni Razik yung peak ng performance sa round 3, bumaba naman. Unti-unti bumababa. Hindi naman bumulusok pababa. Hindi naman siya nag-choke, malinis naman. So unti-unti lang bumababa. Kumbaga, hindi lang na maintain ni Razik yung mataas na energy nung nakuha niya yung pinaka-momentum. Unti-unti lang bumababa yun. Pero effective pa rin. Kay Trudis naman, paangat yung performance niya, no? Doon pa lang sa yung schemes, no, na nabanggit ko yun sa inyo, nasabi ko ang sarap pakinggan ng schemes na yun, yung rhyming schemes na yun, ang haba, no, doon pa lang nakuha na ni Trudis yung momentum, tapos nagsunod-sunod pa yung mga punto niya na gusto mo, parang ang ender niya pa bumalik sa pagtuturo. Ang lakas nun, men, di ba? Grabe yung pagiging technical ni Trudis dito, and deserve ni Trudis yung actually, nalilito ako kung paano ko i-scorean to, kung bibigyan ko ba ng 10 puntos si Trudis or bibigyan ko ng 9. Pero kay Razik, bibigyan ko siya ng 8. Pinakamalakas ni Razik yung round 1, no? 2 and 3 hindi naging enough yun para mapantayan ni Razik yung performance sa round 1. So 9-8-8. So that's 25 points for Razik. Then kay Trudis naman, meron siyang 8, meron siyang 8. So 16.
Nag-iisip ako kung bibigyan ko ba siya ng 9 or 10, men. Pinagkukumpara ko yung round 1 ni Razik versus round 3 ni Trudis eh. Then lakas ni Trudis dito. Real talk ang lakas niya. I'll give him a 10 points for this round. So, pasensya kay Razik. Alam ko siya yung nag-advance sa finals, pero I think deserve ni Trudis yung round 3. Kanya yon, malinaw. So, round 1 Razik, round 2 Tabla, round 3 Trudis. So, sa scoring naman natin is 9-8, 8-8, and 8-10. So, that's 25-26. Kung titimbangin naman natin, round 2 tabla yun para sa akin. Round 1 Razik yun, round 3 Trudis yun. And kung titimbangin natin yung round 1 ni Razik versus round 3 ni Trudis, yes, naging creative si Razik sa round 1, pero grabe yung showcase na pinakita ni Trudis, tapos on point pa din lahat, no? Kalat pa yung mga angulo. So, shit, ang hirap, di ba? So, creative na effective angle versus andun yung multis, 'di ba, yung rhyming schemes, kung paano niya tinapos yung parang pinapangaral niya si Razik dito na sobrang effective na naka-battle format eh. So ganun kahirap yung battle na to, guys. Actually, to be honest, sobrang nahihirapan ako, pero I think round 3 Trudis yun. So, yun, 26-25. I'll go with Trudis sa battle na to, guys. Razik, pasensya na, pero I'll go with Trudis dito. Trudis. Yo! Huling laban ng gabi para sa Diet Side. Insane Battles present Atmos Tournament. Second round na. Ang mag-a-advance sa susunod na round. 5-2. Tong ina 5-2. Mag-ingay para kay Razik! Yeah! Maraming salamat, Insane Battles. Maraming salamat kay Trudis, kay Vincent, kay Rafael. Sa lahat ng mga pumunta. NTS, shoutout sa lahat. Bala na kayo magpaliwanag ko. Anong ina nyo? Yo, Crime ID Heart. Ako yung isa sa bumoto kay Razik. Tangina nyo, check. So, yun. Try natin. Hindi, pakinggan natin yung dalawang judges na bumoto kay Trudis, no? So, ako para sa akin, na-explain ko naman ng maayos yun. So, game. Check yung album ko Spotify, YouTube. Kung napapababayan, round 1 kay Razik, round 2 kay Trudis, round 3, konting-konti lang puka ng ganito lang, kay Razik. Ina nyo, tropa yan parehas, fuck you all. Sobrang hirap mag-decide. Hindi dahil sa tropa ko si Trudis. Tropa ko siya, pero ang binoto ko si Razik. Hindi yun kasama. Para sa fair judging, binasi ko kung sinong mas mabilis magpa-landing ng punchline. Okay. At si Razik yun. Ang ganda nung angle pati about sa pagiging guro. Na-stretch niya ng maayos. Yun nga eh. Bilang weakness ng kalaban niya, kung paano niya pagmumukain na magamit yung kung ano estado ng kalaban niya para magamit niyang arma sa battle rap. So maganda para sa akin yun. About sa, may mga jokes din siya na napapalanding niya ng tama. Yes, agree. Nakaka-connect siya ng maayos pati sa crowd. Ang pinagkaiba naman niya kay Trudis, masyadong poetic si Trudis. Yes, agree din, agree. Ang nagiging problema lang doon, flawless, maganda, pero ang nagiging problema lang nun, parang istorya kasi, buo eh. Tapos sabay lalanding yung punchline. So ang daming nakakain muna na oras, na setup, bago lumanding yung pinakang punchline. Pero pag landing naman ng punchline, ang lakas. Ang problema lang, yung kalaban niya mas mabilis nakakapagbigay ng suntok. So yun lang naging diferensya, ganun naging takbo. So para sa akin, sobrang dikit nung round 1. Yes. Kasi ang ganda nung balik ni Trudis, pag balik niya eh, nagkapareho sila ng round 1 yung pagiging guro eh. So nagsagutan sila sa part na yun. Round 2, mas lumamang na si Razik doon. At ganun din sa round 3, mas lumamang na siya. Parang pinakamalakas na round ni Trudis para sa akin yung round 1 eh. Yes. So yun yung pinakadikit. Okay. Pero maganda yung kinalabasan ng laban. So may enjoy lahat nung manunood. Mapa-live man, malakas siya, or sa mismong upload na. Ayun, Razik.
Ito, doon sa'yo pa nga po pala yan. Isa ako sa bumoto kay Rasik. Pinagbasihan ko na lang doon yung mas na-deliver ng maayos. Tapos mas maraming suntok na naibibigay. Ang ganda-ganda ng laban nila, talagang sobrang hirap ng decision. Siyempre, tungkol sa pinagbasihan, sa mas pinakamaraming suntok, tsaka battle rap talaga. Battle rap, Rasik. Yo, Feli. Ang ganda ng laban, sobrang dikit. Nahirapan talaga kami. Per round ako bumoto, first round, binoto ko kay Rasik. Although may magaganda ring haymaker doon si Trudis. Pero kasi parang na-invalid yung angles niya, yung parang na-predict ni Rasik na sasabihin niya yung guro. Tapos parang effectively nagawa ni Trudis sa round 1, feeling ko nakuha ni Rasik yun. So sa round 2, pinaka-crucial part para sa akin kasi parehas pinakamahina nila sa round. Yes. Pinakamahina nila sa all 3 rounds ang round 2 para sa akin. Gable lang na binoto ko si Trudis. Okay. Siguro dahil sa angle. Angle-wise, parang may mga naulit na angles. Tapos, pero yung punchline count, siguro parehas lang din eh. Parehas lang din. Siguro binoto ko si Trudis sa round 2. Sa choices of words, siguro mas nagandahan ako. Mas unique yung mga choices of words na ginamit niya na bago sa akin. Tapos siguro sa preference ko rin sa round 2 feeling ko nanalo doon si Trudis. Okay. Sa round 3 feeling ko para sa akin yung round 3 malinaw na kay Trudis na nakuha ni Trudis yun. Parang yung sinabi niya ng mga 'di ba? So, hindi ko na alam kung anong pangalan ni dati kasi Apollo yung pangalan niya sa battle rap. I don't know kung nagbago ba siya o hindi, pero kaya ang tawag ko sa kanya Apollo pa rin. So shout kay Apollo. Ayan, 'di ba? Sabi ni Apollo is round 3 daw malinaw na kay Trudis. Yes, I agree with him. Para sa akin nakuha talaga ni Trudis yung round 3. Yung mga angles niya na napili para kay Rasik. Feeling ko talaga nabigyan niya ng justice, pati yung ender. Nagawa niya ng maganda, nagawa niya ng malinis, nagawa niya ng flawless. Kasi sa ganung dikit na laban siguro, feeling ko, preference ng mga judge kung sino yung mananalo, preference ng judge kung ano yung gusto niyang material. Sa mga ganung kadikit na battle, ganun, preference siguro yung magdidikta. Kaya sa round 3, para sa akin, binoto ko ng Gabla si Trudis. Binoto ko si Trudis sa round 3. Round 1, binoto ko si Rasik. Round 2, Gabla na kay Trudis yun. Round 1 pala binoto ko si Rasik. Round 2, Gabla para kay Trudis yun. Round 3, sa preference ko, siguro si Trudis ang pinili ko. Pero, dikit. Grabe yung battle na yun. Tsaka anside sa ulo, ang hirap. Kaya para sa akin, siguro si Trudis. Yun. 2-1 para kay Trudis para sa akin. Yun. Yo, DRD, boto ko Rasik. Bali, nagtatalo lang siya mas prefer ko kasi yung lyricismo. So, para sa akin medyo generic yung ginagawa ni Trudis. So, mas nagustuhan ko talaga, tsaka natripan ko yung mga ginawang angle ni Rasik. Tsaka para sa akin, mas maraming direct na punch si Rasik. Although may mga pahaging siya sa ibang tao, pero para sa akin mas bumenta yung ginawa niya. Round 1 binigay ko kay Rasik. Gaya ng sinabi ni Apollo, yung round 2 nila gahibla lang, pero pinili ko doon si Rasik para sa akin yun. Tapos yung round 3 pinili ko si Trudis. Para sa akin nadominan niya yung round 3. Yes, nadominan niya talaga. So, round 1, Rasik. Round 2, Rasik. Round 3, Trudis para sa akin. So, pero ang boto ko, Rasik. Yung biglaan lang to kasi, tangina. Di ko alam kung deserving ako mag-judge sa ganung kagandang battle. Pero, kailangan kasi na pito yung judge. Bali, ang binoto ko si Rasik dahil sineset niya yung mangyayari. Parang, na-predict niya yung mga pwedeng sabihin. Tapos sa angle na yun, pag kahit naibalik ni Trudis yung mga linya na mas nang kahit maganda parang nag-less impact dahil na-set ni Rasik yung parang na-set niya yung game plan na gusto niya mangyari. Okay. Kaya kita naman, panoorin kahit sino. Putangin na kahit sino pwede manalo doon. Pero nakiramdam lang din ako kung sino mas effective sa mga tao.
Kaya binoto ko Rasik. Ang rap yan. Ako ang huling Horado, men. Hindi ko alam. Pero kailangan maging pito ng Horado. Pero ang binoto ko para sa akin, si Trudis. Okay. Round 1, round 3 ni Trudis. Para sa akin, yun yung pinakatumatak niya na rounds. Para sa akin lang, sa round 1 at round 3 ni Razik, maganda naman yung pagkakagawa niya, yung pagkakatay niya ng linya. Pero kung paano lang kwento ni Trudis yung mga bara niya, parang mararamdaman mo kasi parang yun lang yung ano sa akin. Kaya binoto ko sa round 1 at round 3 si Trudis. Tapos yung round 2 ni Razik, para sa akin malayo yung pagitan nun kay Razik talaga yun. Kung nilakasan niya sana yung round 3 niya na pumantay doon sa sulat ni Trudis, pwede niya matalo si Trudis kasi sobrang dikit lang ng laban eh. Pero round 1 at round 3, binote ko si Trudis 2-1. Okay, so Apollo at Rafian ang kaparehas natin na vote na Trudis sa battle na to. Pero I agree with the Uncle Macren na either way yung battle na kahit sino pwedeng manalo. No, 5-2 yung score, so almost ano na rin 'yun, no? Putang ina. Ganda ng battle, dikit. 'Di ba? So ito yung mga sayang na moments eh. Sayang na battle kasi ito nag-advance na si Razik, 'di ba? So Razik versus JL sana, 'di ba? Nabanggit ko na sayang kasi syempre andun yung redemption din ni Razik na parang gusto niyang bumawi sa sarili niya na hindi niya na 7-0, 'di ba? Si Trudis at some point may explanation para kay Trudis na siya dapat yung panalo doon, 'di ba? Parang may ganon. So ito yung sana yung Razik versus JL, yun sana yung magandang panoorin kasi syempre gigil pa rin si Razik diyan sa part na yan, 'di ba? Pero wala, di natin makapanood yung battle na yan. Pero yun, gaya ng sabi ko sa umpisa ng video na to, after neto finals na tayo, guys. Razik versus Stuckey na. So sayang hindi ko man mapapanood yung dalawang semis ng both brackets, pero wala tayong magagawa. So shoutout sa Insane Battles. Sayang. Sobrang sayang. Gusto ko pa naman makita yung tapatan ng dalawang to. Nung apat na to rather. Triple Pride versus Stuckey, Razik, JL. Sayang. Sana mapanood sa mga next na battle sana. Sabihin natin sa ibang liga. Sabihin natin FRBL, Motus, mapanood natin sila. So yun lang guys. Di ko na-expect na aabot tayo sa 1 hour yung review natin sa battle na to. Pero excited na rin naman ako sa magiging tapatan ni Razik at ni Stuckey sa finals. Kaya kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.